Hello everyone, it's Vinny, and today isi-share ko sa inyo yung unang inline 4 na binili natin. Before we start, mention ko lang din na nabenta ko na si Gatilio. Ayoko ibenta yun sa totoo lang. Kaso kailangan, wala naman tayong cash. Kaya ayun, kailangan ko siyang bitawan. Yun yung motor na pwede kong gamitin pang Philippine loop, tapos wala akong iisipin kahit ano. Anyway, so some of you alam na kung ano yung kinuha natin, which is 2006 Yamaha R6S. Same year model siya ng Raven, pero yung look niya kinuha pa din sa 2003 to 2005 na R6. Ang pinagkaiba lang is components and parts. Mas matibay na daw yung mga parts nito compared sa 2003 tsaka sa 2005. Pero mga minor lang naman yun. So right after natin ibenta si Gatilio sa Caloocan, mga 10 minutes lang yung layo nung pinagkunan natin ng R6. So parang palitan lang yung nangyari. Pero iba't ibang owner. Tapos sinamahan tayo ng tropa natin na naka-XSR 900 na. Siya din yung mga nasa video natin before na naka-CB650. So nung na-check ko yung motor, looks good pero may papers pero hindi registered. Hindi first owner. So problem agad yun. Pero tsaka na yun. Walang signal lights. So, meron agad ako nga ayusin pag-uwi ko. Pero okay lang yun, minor lang yun Ang mahalaga sa akin dito yung engine. And nung tinatakbo, sobrang okay naman. Rinig mo agad kung may obvious problem, lalo na kapag medyo matagal ka na sa motor. Ang auto reading pala nito is around 39,000 kilometers na nung nakuha ko. And so, kung kukuha kayo ng mga ganito, make sure na okay yung engine. Okay lang yung ibang parts, madali lang yan. Yung engine ang importante. So, nung tumatakbo na ako sa EDSA, nararamdaman ko yung motor sobrang init. Mainit din nung kinuha ko kasi around May, mainit pa nun Parang may apoy sa ilalim ng upuan tapos traffic pa. Intolerable yung init. So naisip ko agad, coolant. So pag uwi ko, coolant at change oil, matic agad yan. Pero pauwi ako, naputol yung headlight cowling. Di naman basta-basta napuputol yun Kawat na naman. Pero yung design kasi ng cowling na to, 2 bolts lang. Normally 4 bolts. So design problem na yun. So habang tumatakbo na, nung tumigil kami para kumain saglit, nung aalis na, di na nag-i-start yung bike. So, battery. Ang ginawa namin, tulak kadyat muna, then yun, okay na. Nakakatakbo na, tapos nung medyo tumagal na nagda-drive, parang nag-charge yung battery, tapos biglang okay na siya. Kaya na siya i-push, start, so baka kasi nga natambak lang. Then nauwi ko na yung bike. Pag uwi ko, binaklas ko agad lahat ng fairings. Check ko agad lahat, especially yung naputol na cowling. Then nag-check pa ako ng ibang issue para isang order na lang sa Shopee o Lazada ng mga parts na kakailanganin. Luckily, matagal na ang R6 sa market. So lahat ng kailangan ko nasa online shopping na lang. Madami-dami din in-order ko Coolant, bagong langis, oil filter, yung cowling nga. Signal lights, na-check ko na din kasi yung signal lights wiring. Signal lights lang naman yung problema. Side mirrors, foot pegs, at marami pang iba. Napansin ko din pala sa fairings na may mga tama, may mga cracks. Siguro sa kalumaan na din tapos sa pabayaan yung bike sa init, tsaka sa ulan. Second day, since wala pa yung mga parts na in-order natin, inayos na muna natin yung mga kayang ayusin. Inayos ko lahat ng fairings, dinikit ko gamit yung epoxy. Ayan. So nakalagay na yung epoxy natin. Then nirepaint na din natin yung seat cowl para maging kakulay ng bike. Third day, restore natin yung header kasi madumi na makalawang na din. So scrub lang ginamit. Yung Scotch-Brite, parang Brillo pad, tapos sabon, then gumamit tayo ng metal polish. Fourth day, di na ako mapakala sa cowling kasi nasa China pa, matatagalan pa. So nag-research ako and sa international forum ng R6, may nag-recommend na ayusin yung cowling using 2 flat bars. Naka-order naman na ako ng cowling pero medyo matagal kasi so gagamitin ko na lang yung bago as reserve. So dinikitan ko muna using steel epoxy yung pinaka nag-crack bago magkabit ng flat bar na binutasan. Ito na yung magsisilbing brace so mas matibay na to kaysa sa stock. Dumating na yung coolant, pati langis, so papalitan na din natin yung coolant.
Pero finish ko muna yung nakalagay at sinigurong malinis yung laman. Nag-change oil na din tayo, medyo kulang yung laman both coolant and langis. Probably ito yung dahilan bakit sobrang init nung inuwi natin. Problema lang inabutan ng ulan, pero pag tila tinuloy natin, nilinis natin yung throttle body gamit yung DAYA method kung tawagin ng mga mekaniko. Pero para sa mga FI units lang daw to. Sinabay ko na din yung air filter sa linis kasi yung nakakabit na dito aftermarket na kay and na. Fifth day, ibabalik na natin lahat ng pwedeng ibalik na parts para at least nasisimulan na kahit wala pa yung ibang pyesa. Bali, rear end pa lang muna yung pinaka-na-assemble natin. Sixth day, na-cure na yung epoxy sa cowling so ikakabit na din natin yung headlights. Dumating na din yung signal lights kaya ikakabit na din natin. Tapos itong side mirror natin dumating na din. Pero bawal to, nalaman ko naman to kagad kinabukasan. Hinaan nyo lang ha. Bye-bye. Dumiretso din tayo sa Notary Public para mapanotarize yung deed of sale. Then after na to, dumiretso na ako sa muffler shop para magpagawa ng elbow. Naka-shorty pipe to Tapos naka-underbelly. Sobrang ingay. Ayoko nang masyadong maingay kahit inline 4 pa to. Masakit sa tenga. Pag uwi ko, kinabit ko din agad yung titanium exhaust. Mas tumahimik na yung R6 pero may lumabas na naman na problema. Number 1 is power problem. Kailangan kong itulak o ikadyot kasi ayaw mag-start. So sure, papalitan natin yung battery bago tayo magpunta dun sa mga mas major projects kagaya ng rectifier or stator. Number 2 naman is naiiwan yung signal lights. Malamang may loose wire somewhere dito sa harness, kaya hanapin natin to. Medyo minadali ko na matapos yung bike, hindi kasi ako mapakali. Tapos sinabi ko na nga na may papel siya pero hindi rehistrado. Tapos yung nagbenta sa akin, hindi pa yun yung first owner. Yung ID na nabigay sa akin galing pa sa first owner, cash expired. So kailangan ko na muna asikasuhin to kahit hindi pa mapa-change owner. Ang mahalaga, rehistrado. 7th day, ito yung ika-isang linggo natin, dumiretso na ako agad sa LTO at inasikaso ko na yung papel ng motor. Medyo matagal sa emission testing kasi may limit na lang daw Dati mabilis lang to. So tapos na yung emission. Sa inspection naman, dito ko nalaman na bawal pala yung side mirror na winglet kahit malaki pa yan. So, umuwi ako, binili ko yung stock na may alog kahit papaano, basta stock siya or basta yung maganda yung visibility. Nung pagbalik ko dun sa LTO, tapos na, okay sa inspection, registered, done. 8th day, nag-ride na ako sa Marilaki. Grabe yung kilig ko dito, parang batang natupad yung pangarap. Tapos, gusto natin yung big bike na wom. Sobrang saya ko. Tapos, nagka-problema ulit. Bigla na lang namamatay. Lalo pag ano kaya to? Sayo na naman.